Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Humingi ng sorry si BTS member Suga dahil sa drunk driving incident. Sa isang post, sinabi ni Suga na nahulog siya sa kanyang electric scooter habang nagpa-park sa labas ng kanyang bahay. May dumating daw na pulis at doon na siya napansin na amoy alak. Wala naman daw nasaktan o na-damage na property. Pero nagmulta siya at kinumpiska ang kanyang lisensya. Nakibahagi si Kapuso Mom Cherie Solomon sa isang event para sa mga mommies sa Quezon City. Dito, shinare niya kanyang personal experiences at nagbigay din ng pieces of advice kung paano i-handle ang stress as a parent. Para kay Cherise, hindi talaga madali ang papel ng isang ina, pero masarap at fulfilling. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lo. Masisilayan na natin ang veteran actor Joel Torre kasamang MMFF 2024 Best Child Actor na si Ewan Micael sa heartwarming Netflix film na Lolo and the Kid. Kwento ni Ewan, natakot pa siya noong una sa kanyang tito Joel na masaya at kwela pala kasama sa set. Very proud naman si Joel kay Ewan dahil nakikita niya raw ang sarili bilang child actor noong kanyang kabataan. Off-limits muna sa kanilang gadget sina Sofia Pablo at Alan Ansay habang nagtitaping para sa upcoming series na Prinsesa ng City Jail. And as a certified Gen Z, kinaya kaya nila? Makichika kay Lars Santiago. Literal na naka-DND o Do Not Disturb sa social media sina Sparkle Star, Sofia Pablo at Alan Ansay kapag nasa taping sila ng upcoming series na Prinsesa ng City Jail. Off-limits muna kasi sa gadget dahil bawal ipasok o gamitin ang cellphone sa loob ng bilangguan. Pero ang certified Gen Z na sina Sofia at Allen di raw nalungkot, kundi mas appreciate pa raw ang magandang nagagawa nito sa kanila. Saya rin pala na walang phone sa set. Kasi mas nabubuo yung bonding. Lahat kami talagang nag-uusap-usap, walang nagpa-phone sa gilid. Pag wala kang phone, parang ang tagal ng oras. Yes. Kasi parang di mo naman malaya, nag-Instagram ka lang, nag-ano ka lang, Yes. nakaka 30 minutes ka na. Parang bilis mo wala ng oo, oras. ang bilis, kumpara sa kwentuhan lang. Masayang ibinalita ng Team Alfia na marami na silang episodes na natapos para sa Prinsesa ng City Jail. At sobrang na-enjoy raw nila ang pakikipagtrabaho sa kanilang co-stars sa upcoming series sa Afternoon Prime. Haba na rin, Tito Lar, 39 days na tayo. Kami ni Radson, yung kulitan namin, kumbaga sinasabi ni Direk na, yan, dapat ganyan, parang totoo na yung nangyayari. Actually, may time po na napagalitan kami. Well, hindi ka kasama doon. Napagalitan kami ni Will tsaka ni Miss Minnie. Kasi tawa kami ng tawa. Kasi nagjo-joke si Miss Minnie, tapos hindi kami makarecover ni Will sa joke. Kabilang naman sina Sofia at Allen sa young celebrities na nagsilbing hosts sa idinaos na Anak TV Cinebata Awards, kung saan binigyan ng parangal ang mga panuuring likha ng mga kabataan. Nakikita namin yung mga efforts ng mga kabataan. At the same time, natatanong namin sila kung paano nila ginawa yun. Super natutuwa ako while doing it kasi ang daming aspiring na mga young directors and nakaka-relate po kami ni Alan kasi plano namin i-take up yung course na yun for college. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Talent and Riz ang isi-showcase ng Sparkle Stars na makiki-A sa bagong Gen Z series ng GMA na Maka. Di raw basta-basta ang kanilang dinaan ng audition sa setting relate much ang kabataan. Makichika kay Lars Santiago. Sa story conference pa lang, kitang-kita na ang excitement sa 6 na Sparkle Young Stars na bibida sa bagong Gen Z series ng GMA Public Affairs na Maka. Bibida sa weekly teen-oriented show sina Zephanie, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Dylan Menor, Olive May at John Clifford. We're so excited. Medyo nakaka-pressure po. Nandun po yung talagang gusto namin na maibigay yung 100% namin. So, we're very excited and we're so grateful po. Yeah, I think good pressure naman to kasi parang mas invested na rin ako sa character ko. Mas excited na ako for what may happen sa set. I'm really excited kasi
parang ito rin yung way to communicate with Gen Zs ngayon. Super happy to play my role dahil medyo influencer din. Ito yung one of the shows na talagang dream ko talaga na I want to be in a teen musical drama. Lahat sila ay dumaan sa mahigpit na audition. 2 beses na nagkaroon ng callback. I'm so happy. I'm thankful na makakasama ko silang lahat. Sobrang saya po. As in, nung nabasa ko yung message, like, seryoso ba to? Seryoso ba? Ang maka ay tungkol sa 6 na high school student na naka-enroll sa Arts and Performance section ng isang public school, ang Douglas MacArthur High School for the Arts. At dahil nasa Arts and Performance section nga sila, sa audition pa lang ay nagpakitang gilas na sila sa pagkanta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Ayaw pagbuot, sige na lang taaning. Ha ha ha, katawa. Ha ha ha, hasula. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.